pamilya. Meron po tayong token na nakalaan para sa kanila. So, ulitin ko mga kapatid, sa linggo mag-invite po tayo ng mga pamilya. Amen? At biyaya po ng Panginoon sila po yung makasama natin sa pananambahan. So, kung handa na tayo mga kapatid, tayo pong lahat ay magpupuklat ng Biblia. Tuloy po natin yung ating mensahe kanina. Romans 12. Basahin po natin salit-salitan uli. Romans chapter 12, verse 1 to 13. Basahin po natin ito ng salita. Nakahanda na po kayo? Romans chapter 12, verse 1 to verse 13. Kung nakita na, say aloud, Amen? Amen. Basahin po natin ng salit-salitan. This time, kasama ang Tagalog, no? Pagkabasa ng English, tapos Tagalog. Okay, verse 1, sabi dyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service, sa Tagalog. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Verse 2, kayo po. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good, and acceptable, and perfect will of God. At huwag kayong magsilayan sa libro ng ito, kundi Magpapakaw na pagbabaw ng iyong kaisipan, upang magkaroon ninyo Verse 3. Isabi ko sa verse 3, for I say, through the grace given unto me to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Sa Tagalog, sapagkat sinasabi ko, sa pamagitan ng biyaya na sa akin ay binigay sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat inyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Verse 4, kayo po. for as we have many members in one body, and all members have the same office. sapagkat kung paano sa isang katawan na meron tayo maraming mga sangkap, At ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Okay, verse 5. So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another. Tagalog, ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Verse 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, whether prophecy, let us prophesy according to the portion of faith. According to the measure of faith. Okay? Adyaw mga kaloob ng pinagkakalagay. Ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, Kung hula ay manghuhula tayo sa okay, verse 7, or ministry let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. O kung kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Verse 8, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth in diligence, he that showeth mercy. With cheerful. O ang mag-aaral ay anong pag-aaral, ang mamimigay ay nagbibigay ng pagkakas ng loob, ang magpupuno ay nagsisikap, ang nag-aaral ay masaya. verse 9, let love be without dissimulation, abhor that which is evil, cleave to that which is good. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw, kapuutan ninyong masama, makisanib kayo sa mabuti. Verse 10, Be kindly affectionate one another with brotherly love, in honor preferring one another. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay nagpapakahal. Sa kapangyarihan ng pinagpauna sa isa't isa. okay, verse 11, sabi po dyan, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Huwag tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu,
at mapaglingkod sa Panginoon. Verse 12, Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Magalak sa pag-asa, magnatili sa pag-ibig, magdadaan lang, tibay na Okay, verse 13, sabay-sabay po tayo. Ready? Read. Distributing to the necessity of saints, given to hospitality, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. So pagpalain ng parang kanyang mga salita, be seated. So kaninang umaga, mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating mga napag-usapan, no? Pinakita ko sa inyo mga kapatid, na ang bawat bagay sa mundo ay kumikilos, no? Balikan natin yung kaso ng kalawakan, di po ba? Yang galaxies, no? Iba't ibang klase yan. Sabi ng mga scientists at mga astrologers, no? Hindi lamang po milyon ang galaxies, hindi nila mabilang-bilang sa sobrang dami. At sabi niyan, sa bawat galaxies mga kapatid, ay may mga tinatawag tayong solar system. Pag sinabi nating solar system, yan po ang bumubuo, mga kapatid, sa bawat galaxies. Tulad po nito, yung solar system na meron po tayo. Ayan. Bawat solar system may araw yan, may mga planeta. Agaya po nito. At sabi diyan, bawat planeta, mga kapatid, ay umiikot sa sarili niya. So bukod doon, ito ay nagtatravel pa sa axis na tinatawag, ayun, no, yung guhit. At sabi ron, ang planeta umiikot sa kanyang sarili at ito'y umiikot din sa araw. Ayun, yung araw. Pati araw, gumagalaw din yan, pero hindi lang natin, kumbaga hindi lang natin pansin, di ba? Sa sobrang layo at sobrang laki. Alam niyo ba, na merong di ba ito yung ating araw? Hindi masyadong kita, bakit? Nangyari? Hindi siya masyadong kita. Kanina kitang-kita yung araw. Sabihin natin, ito na lang. Alam niyo ba merong araw na hindi lang 100 na ulit ang laki sa araw natin? Sana makita ko yung kumbaga yung araw natin tuldok lang, oh. Meron pang pinakamalaking araw, sir. Sobra. Nakita kayo ng mga teleskopyo ng mga mga kapatid nag-aaral sa taas ng universe. Grabe kalaki. Sa susunod siya, hanapin natin. Ha? Pinakita sa amin yan ni Pastor. Ayan, mga kapatid. No? So, mga kapatid, lahat, kahit sa ibabaw ng mundo, diba, lupa, lahat gumagalaw eh. Mga kapatid, sa katawan parte ng katawan ng tao, mga kapatid, no? Lahat po ay may galaw. Iba merong, may tungkulin. Lahat may ginagawa eh. May kilos eh, may pagkilos eh. Mga kapatid, ganun din po sa loob ng simbahan, sa simbahan ni Kristo. Dapat ang lahat ay may pagkilos. Hello? Hindi lamang pastor ang nakilos, hindi lang ang pamilya ng pastor ang kumikilos, hindi lang ang mga workers ang kumikilos, mga kapatid. Lahat po tayo ay miyembro ng ating Panginoon. Dapat lahat kumikilos ayon sa biyaya at abilidad na binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, mamamangha ka siguro kung kayo po hindi pa nakarating sa ibang simbahan. Naalala ko nung ako ay umattend ng conference sa Bethany Bible Baptist Church, Makati. Meron dong mama, akala ko janitor lang talaga siya. Pasensya na, pero alam ko miyembro yon. Na lang ba, humble lang. Nagmamap siya. Laki lang ako ng konti. Nagmamap siyang ganyan. Inaayos siya yung mga bangko. Sabi ko, tay, magandang umaga po. Sabi ko, tay, ang sipag mo naman, tay. Sabi ko, kayo po ay miyembro po rito sa Bethany Bible Baptist Church. Opo. Sabi niya, opo, anak. Sabi niya, opo, pastor. Miyembro po ako dito. Sabi ko, tay, kayo po may trabaho sa labas. Sabi niya, oo. Ano pong trabaho niyo, tay, sa labas? Alam mo, sabi niya, ako ay isang judge. Ano pityon? Mas mataas siya sa mga abogado. Pero makita mo mga kapatid, nag-aayos ng bangko, nagpupunas, nagmamap, naglilinis ng CR, naglilinis ng sapatos ng mga pastor. Meron doon doktor, nagpa-plansya ng mga polo ng pastor.
Mga kapatid, hindi ibig sabihin may pinag-aralan sila, wala silang gagawin sa loob ng simbahan. Amen? Kaya dito po sa ating simbahan, abay dapat lahat tayo kumikilos. Kahit nga yung mga simpleng nakita niyong may kalat, nakaupo kayo ngayon, kamusta yung mga bangko, nakaayos ba? O kung hindi nakaayos, huwag nyo nang sabihan, huwag nyo nang hayaan, ituro pa sa inyo. Pangiti-ngiti ka, yung basahan nasa tabi mo. Ayun, mga to. Oh. Ayusin yan. Huwag nang sabi, huwag nang i-ano na, alay katawagin mo si ganito, huwag na. Miyembro kayo. Amen? Matuto tayong kumilos. Sang-ayon sa pagkilos na dapat mong ikilos. Nakuha? Nakuha po mga kapatid. Ang sarap siguro naman kahit sinong pastor, makita niya, hindi na inuutusan ng mga miyembro. Alam na kung ano mang nag-aagawan pa sa trabaho, sa mga gagawin, kung ano pong pwedeng magawa. Abay, dapat ganun ang bawat miyembro ng simbahan. Amen? Ito mga kapatid, kuminsan kasi, naahadlangan ang paglago ng simbahan kung iilan lang ang gumagawa. Amen? At kumikilos. We understand. Hindi pa tayo ganun kalaki, maliit pa lang tayo. Abay, kung yun na nga lang maliit pa lang tayo, hindi na tayo maasahan sa pagkilos eh. Ano pa tayo pagpapalain ng Panginoon, pararamihan? Mga kapatid, nakuha nyo? Abay, ngayon pa lang, nakikinig po ba kayo? Umilos na sa kilos na dapat mong ikilos. Nakuha po? Okay? So ituloy natin yung ating pinag-uusapan. Balik tayo dun sa talata. So sabi na Apostol Pablo, kaya nga mga kapatid, pinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay banal, kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. So mga kapatid, ang ating katawan, sa ating mga pagkilos, sabay sikapin natin na mamuhay tayo ng may kabanalan. Amen? Mamuhay tayo ng may kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Mamuhay tayo ng may katapatan sa Diyos. O yung bisyo, kaaya-aya ba sa Diyos ang bisyo, ang pasugal, alak, babae, sigarilyo, kaaya-aya ba sa Diyos yan? O kaaya-aya ba sa Diyos? Hindi lang ang bisyo, alam nyo, pag sobra din tayong gumamit ng ganito, pwedeng maging bisyo rin to. Pwedeng idolatry din yan, anumang bagay na binibigyan mo ng napakataas sa pagkapahalaga. Ang tawag doon ay bisyo na. Nakuha po mga kapatid. So sabi ng Panginoon, ihain natin ang ating mga katawang haing buhay sa Panginoon. Pangalawa, sabi diyan, and be not conformed to this world. Huwag tayong sumang-ayon. Amen? Huwag tayong gumaya. Huwag tayong makiuso sa ginagawa ng mundo. Nauso yung bini, ikaw naman, yung people ka, kabataan ka, makikibini ka rin. Sino ba yung mga yon? Malalandi. Magsusuot, mga kita ang kaluluwa. Kuyot-kuyot, kita. Kita yung harap. Tapos, iiduluhin mo. Anong kinakanta? Mga pansalibutang kanta. Magigiuso ko ron. Ang abot mo ng buni, hindi bini. Bubunihin ka, sige ka. O, diba? At kung ano-ano pang uso. Mga kapatid, sabi ng Biblia yan, huwag kayong gumaya sa sanlibutan. And be not conformed, huwag kayong makiayon, huwag kayong gumaya, huwag niyong kopya ng sanlibutan. But be transformed, bagkus magbago kayo, magsipagbago kayo ng inyong mga kaisipan. That ye may approve what is that good, at inyong ipakita kung ano ang mabuti, acceptable, katanggap-tanggap, perfect, sakdal na kalooban ng Diyos. Ano bang kalooban ng Diyos sa'yo? Nakuha po? Kaya pag sinabihan ka ng kapwa mo Kristyano, umayos ka, Kristyano ka. Ina-idol mo yung mga ganyan. Pangalawang idol ay idolatry yun. Paghangang sobra, pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi maganda yun mga kapatid. Tao man yan, bagay at iba pa. Abay kung may gagayahin tayo, sino?
ang Panginoon. Okay, verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. O, huwag kang maging mayabang sa madaling salita. Pagsilita ka ng kapwa mo Kristyano, at yung pagsita niya sa iyo ay tama naman talaga. O, huwag kang maging mayabang. Makinig ka. Amen? Hindi yung para bang ikaw na nga ang pinapaalalahanan, galit ka pa. Nagmamayabang ka nun. Sabi niya, but to think soberly, maging maingat, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Sabi diyan, nararapat niyang isipin, kung di mag-isip na may kahinaunan. Abay, maging maingat, maging mahinahon sa bawat pasya. Ikaw man ay kabataan, ikaw man ay adult, magi tayong maingat. Okay? Sa pananampalataya. 4. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so tayo bilang isang katawan, maraming parte, maraming membro. Nakuha? Pero iisang katawan lang tayo. So kung isang katawan, maraming miyembro, bawat miyembro dapat may pakinabang. Amen? May ginagawa. Naglilingkod para sa ikagaganda ng buong katawan. Paano kung nagalit si isang kamay? Halimbawa, yung ilong mo na lang, hindi huminga. Sabihin ng ilong mo, hindi. Simula ngayon, ititiklop ko ng aking butas, yung ilong. Saan kayo hinga ngayon? Saan kayo hinga? Sa bibig. Madali? Makakahinga ka, kahit pa paano, di ba? Sabayan mo ng pagkain at pag-inom ng tubig. Ewan ko kung hindi ka mabilaukan. Nakuha niyo mga kapatid, lahat gumagana dapat Lahat may pagkilos. Amen? Hindi pwede pampira, sila amat, pagod na pagod, samantalang ikaw, paupo-upo ka lang dyan. Hindi pwedeng si Russell, bira, pawisan na kilikili, pati singit, samantalang kayo, palaro-laro lang kayo dyan. Hindi pwedeng ganun. Abay, dapat maging tayong sensitibo. Sila may ginagawa, ikaw pakuya-kuya-kuy lang dyan, na parang wala kang nakikita. Huwag ganun, kapatid. Amen? Dapat lahat may ginagawa o lahat may paglilingkod. Hello? Kaya sa ating, kahit tayo sabihin natin, hindi pa ganun kalaking simbahan, dapat wala sa ating tamad. Dapat wala sa ating pakuya-kuya-kuy. Amen? Kung kayo pupunta sa church, anong pwede kong pupunta ka sa church, di ba? O sino rito yung pumunta dito sa church na young people na hindi kumain nung bago lumabas? Hindi ka kumain maghapon. Naranasan nyo na ba yun? Mga kapatid, ako pagdating sa pagkain, yung makakain ka lang, ang mahalaga makakain ka, huwag naman yung sobrang takaw. Diba? Ang mahalaga sa akin mga kapatid, makakain ka, mabusog ka. Nakuha? Kung may sobra man, huwag niyong ubusin. Mamaya, pwede pa tayong kumain uli. Hello? Ganun ako ayoko yung may magutom. Gusto ko yung lahat nakakain kahit pa paano. Huwag lang yung kami nakakain, kayo hindi. O kaya kayo kumain, kami hindi. Abay, pag pumunta tayo dito, hindi ko naman kayo ginugutom kahit pa paano may merienda dyan. O, dumating ka sa ano kayong pwede kong magawa? O, ito laging dinadaanan, di ba? Napansin nyo, dumi-dumi lagi. O, kagaya nito, kortina. Kortina. Papasok kayo dyan, hindi nyo nakikitang madumihan. O anong dapat gawin? Isa alin, saan yung pampalit natin ng kortina? Agets yung mga kapatid? Huwag nyo ngayon si Pastor Pamat. O palitan mo yan, palitan mo. Mga kapatid, nakakapagod. Nakakapagod. Sa totoo lang ako, ang dami kong iniisip So, kagaanan na yun sa paso, kagaanan na yun sa simbahan. Amen? Tingnan mo ha, isipin mo, anong gawa ng kamay? Humawak. Iba, humawak. Humawak, ano pa, bumuhat. Tama? Tama? Pwede ba yung gawa ni kamay? Pwede ba siyang maging baga? Maging lungs? Ang hirap Di ba? Okay, ito na lang, mas madali.
gawain ng paa, kumakbang, tama, lumakad. Gawain ni kamay, kumuha. Nakakita na kayo ng taong putol ang putol, walang mga kamay, pero may paa pa. Dahil palibasa, wala sa mga braso at wala sa mga kamay, sinong silbing kamay niya? Paa niya. Panggamot, panghugas ng sa likod, alam mo na yun, ang puwet. Sir, minsan nagluluto. Makinig, maghihiwa, pangsubo. Madali hindi. Ang hirap mga kapatid. Ang hirap. Ang hirap. Kaya, pipilitin, tama? Pero ang hirap. Hindi normal yun eh. So mga kapatid, dapat ganun tayo. Ano yung pwede mong magawa? Huwag na kailangan utusan, nakita mo, ang dumi. O kayo naman, pagkagising sa umaga. Eto yan ha. Huwag kayong pupunta rito, kayong mga young people, para lang makitulog at gumising ng tanghali at gisingin ni Pastor, kakain na. Nahiya naman kayo sa mga balat nyo. Although hindi kayo dito ginugutom, tama? Ilang beses tayo dito kumakain? Mali. Mali. Apating kita. Pating po ilong mo dyan. May almusal. Bandang alas 6, may merienda. Tama? Tanghalian. May merienda sa hapon. Bago kayo umalis, kung di pa alis, pinapakain pa kayo. 5 beses sa maghapon tayo kumain dito. 5 beses ka kumain, anong ginawa mo sa buong maghapon? O di ba? Tayo mga lalaki. Huwag kayong pupunta sa church nang wala tayong ginagawa. Nakuha po. Ito hindi naman to bahay lang natin ng bahay sa bahay talaga. Ito yung simbahan natin. Pag hindi natin to nilinis, iba sino mapupulaan tayo? Yung mga halaman na tinanim ni si Certes, awang-awa ko dyan. Parang walang nakukonsensyang magdilig. Muntik na mamatayin isang araw. Nung nakarang linggo lang, mga sis, tuyo-tuyo na, gano'n na, patay na mga dahon. Naawa ko, sabi ko, pambira, kunin ko nga yung waters. Yung pink, may natirang kalahati. Pinagbubuhusan ko. Mga bandang hapon, ayun na, para silang mga sumigla na. Inuutos ko ba ni Pastor yan? Hello? O kayo, CR. Mga natutulog doon, mga lalaki. Nahihiga kayo doon. Abay, pwede namang, Pastor, nalinis na po namin. Ang tanong, anong klaseng linis ang ginawa mo? Pastor, naligpit na po namin. Anong klaseng ligpit? Balikan ko, tingnan mo, pambira. Hindi nyo nakita yun. Gaganunin pa ba kayo? Ang bago na kayo. Sabi ko sa inyo, salamat kayo, hindi ako si Pastor ganito. Ayoko namang gayahin yun. Pero pwedeng maging gano'n. Pagkagising sa umaga, hindi pa nga pupungas-pungas pa ang mga mata nyo. Pagsasampalin kayo isa-isa, pumila kayo lahat! Para kayong piano, pagsasampalin. Nangyari yun. Aba yung paso, wala pang tulog. Puro meeting. Kung gano'n ang pastor niya, lubid. Pagpasok kung pira mga tulong gis pa, may pastor, gising, pila! Pila sila lahat. Kawawa yung una. Sabi ko, parang piano, pinagsasampal isa-isa eh. Laki pa naman ang kamauno. Pasalamat kayo, hindi ako gano'n. Abay mga kapatid, magkaroon kayo ng pusa. Amen. Ito dito halimbawa sa auditorium natin. Dito sa ating simpleng pinagtitipunan. Araw-araw, linis. Pagising sa umaga, yung pinag-iyan nyo. Konting walis. Linis maayos. Hindi na kailangan utusan pa. Hello? Naintindihan? Gusto niyo ma-promote? Gusto niyo ma-promote? O gusto niyo magkaroon ng allowance galing sa Panginoon? Pakita niyo masipag kayo. Ibigay sa inyo ng Panginoon. Pero pag tayo tatamad-tamad, sabi ng Bible, ang tamad, wag. O dapat ganun, Pag hindi ka tumulong, hindi kita papakainin. Dapat ganun. Di ba si Certes?
Yung pabigat, tas uuwi, kakain pa. Wala naman tinulong, kakain pa. Pwede naman natin gawin yun. So mga kapatid, sabi diyan, tayo ay nasa isang katawan na maraming miyembro na dapat mga kapatid, ginagawa natin yung dapat nating igawa. Nakuha po, lahat tayo dapat tumulong. Lahat dapat ay nakikibahagi. Okay, paano pa so halimbawa sa larangan ng pinansyal, matatalakay din natin yun. Hindi tayo pare-parehas ng income. Iba ang income ng estudyante, tama? Sa nagtatrabaho. Iba rin ang income ng nagtatrabaho, mga kapatid, sa may business. Depende yan eh. O pag pinag-usapan natin, pagbibigay tayo sa offering, naturalmente, maliit ang sa estudyante. Kung allowance yan sa isang linggo ay 100, magkano tayo yan? 10. Tama? O mag-offering siya, bahala na siya sa offering. Dadagdagan niya yun, kung magkano man. O sabihin natin si Sir Allen. O elementary si Angel. Ang late, syempre. Ikumpara mo sa high school. Ang high school, magkano isang linggo? CJ, magkano isang linggo mo? O 250 si Angel, 100 isang linggo. O sabihin natin si CJ, 250. Naturalmente, siya 10 ang tithes, di ba? Eto 250, 25. Pero parehas lang 10% yun, tama? Walang pagkakaiba. Siguro malaki yung halaga dito, pero yung sukat sa harapan ng Diyos, parehas lamang po. Nakuha po? Okay, halimbawa, sabihin natin si Sir Allen sa office ng tatrabaho. O sabihin natin sumasahod siya ng 10,000. 10,000 isang buwan, halimbawa. O magkano ang tithes doon? Magkano ang tithes? 1,000. Eh, mas malaki kayong binigay ni Sir Allen kaysa kay Angel. Parehas lang yun, 10%. Hello? Halimbawa, sabihin natin, meron tayong isang miyembro dito, milyonaryo. Kumikita 1 milyon isang buwan. Magkano tithes niya? 100,000. Okay. Sino mas malaki? Pagdating sa tithes yung nagbigay ng 1 milyon ang kita sa isang buwan, 100,000, o si Angel na 10 pesos isang linggo kasi 100 pesos lang ang allowance niya tuwing isang linggo. Sino mas malaki sa kanila? Pagdating sa tithes, parehas lang. Oo yung value, pero sa harapan ng Diyos, sa sukat ng Diyos, parehas lang. Nakuha niyo mga kapatid? Abay sa kakayanang binigay sa iyo ng Diyos kahit sa pagbibigay. Hindi tayo parehas. Kasi ibang allowance mo, ibang allowance niya, iba rin ang kita ko, iba rin ang kita niya sa sahod niya. Nakuha niyo mga kapatid? Pero dapat maging honest tayo. Amen? Alam mo yun, dapat maging honest ka. Kasi hindi ka makakatago sa Diyos eh. Okay? So, sabi diyan, so we being many are one body in Christ and everyone members one of another. So sabi diyan, tayo bilang maraming parte ay isang katawan ni Kristo. Isang katawan, tama? At bawat parte, mga kapatid, ay iisa. Lahat tayo nakakabit sa isang katawan. Yung mga parte ng ating katawan, nakakabit lahat sa isang katawan. Tayo naman bilang isang simbahan ni Kristo, marami tayo, hindi lang tayo 10 ngayon, di ba? O tayo ay isang katawan ni Kristo. Nakuha niyo mga kapatid, isang parte ng katawan o isang simbahan. Okay, verse 6. Having then gifts differing according to the grace that is given to us. May mga regalo sa atin ng Diyos, differing. Pag sinabing differing, magkakaiba tayo ng gifts. Magkakaiba tayo ng regalo. Halimbawa, ako bilang pastor, o kayo bilang mga awit, tama? Hello? O kayo naman sa ganito, dito ka sa, sabihin natin si Daniel sa sound system. Binigay sa iyo ng Panginoon yung talento yan eh. O si CJ sa gawang ganito, si Cetes dito. O si Russell doon. Doon ka nilagay ng Panginoon, sabihin natin, nilagay ka doon ni Pastor kasi alam niya, may abilidad ka ron eh. Tama? May abilidad ka dyan eh. Walang isyanong parehas eh. Magkakaiba tayo ng abilidad, pero tayo ay isang
simbahan lamang. Hindi lahat pwedeng maging, pastor tayo lahat. O sino nang uupo dyan at makikinig? O sige, lahat na lang mag-usher. Wala na, nakaupo. Usher lahat eh. Wala na. Nakuha niyo, lahat teacher, lahat gusto magturo, sino tuturuan? Nakuha niyo mga kapatid, iba-iba tayo ng gifts na binigay ng Diyos, pero isang simbahan. Nagets yung mga kapatid? Parte ng ating katawan, iba-ibang bahagi, pero mga kapatid, iisang katawan. Sabi diyan, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin sa paghuhula, yung hula dyan, yung pag-preach, pangangaral, ay mangaral tayo ayon sa kusakatan ng ating pananampalataya. Verse 7, or in ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching. Ako'y naniniwala, makinigan, karamihan ng Kristyano, meron tayong gift sa pagtuturo. Actually, ang pagtuturo nga, ito ay hindi actually gift eh. Turo sa atin to ng Diyos eh, magturo ka. Yung natutunan mo, ituro mo rin sa iba, hindi yun actually gift. Yun ay pagsunod lang sa kalooban ng Diyos. Yun nga lang kasi, nai-enhance yun, nahasa yun. Para bang para bang tabak, yung itak. Pag ang itak, lalo mong ginagamit, nahasa yan. Pero yung itak, isampay mo lang dyan. Makinig po. Ilang buwan na, nakasabit lang dyan, ano mangyari sa kanya? Nakakalawangin, pupurol. Pero ang itak, habang ginagamit mo yan, nakakaskas yan, di ba? Nahahasa yan, mga kapatid. Hindi yan kakalawangin. So sabi dyan, mga kapatid, kanya-kanya tayong ministries. Mga paglilingkod, abay dapat nating gawin yung mga paglilingkod na binigay sa atin ng Diyos. Or he that exhortation on exhortation, sana siya nagpapalakas. Nagpapalakas ang kapatiran, no? Sabi diyan, no, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Sa Tagalog, o ang umaaral ay sa kanyang pangaral. Ang namimigay, magbigay ng may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. So sabi diyan, verse 9, let love be without dissimulation. So yung binigay siya yung talent ng Panginoon, abay, gawin mo ng mahusay. Amen? Pinapakanta ka rito, Joy, o kayo yung mga nakanta, abay, lalo kayo mag-practice ng gusto. Okay, tama na yan. Pre-practice ko naman ng linggo ng hapon yan. Nung nakarang linggo pa, Pastor, ready na ako ngayon. Uy, pag-usayan mo naman, hindi ka kakanta rito para lang magpasikat. Nakuha? Hindi na nga kagandahan ng boses mo, hindi ka na magpo-practice pa. Alam ko naman lahat kayo, may magagandang boses tayo eh. May mga nakanta, may mga boses kayo eh. Kailangan lang hasain niyo, ba't ka natatawa? Normal yan, nagdadalaga ka kasi. O, pwede naman nagbibinata. No? Practice ng mahusay. O, sa mga ushers. O, abay, ayusin yung mga pananamit niya, hindi yung parang tatakbo ka ng palengke. Abay, umayos tayo ng suot natin. Amen? O, pagdating dyan, usher kayo, huwag na kayo magkwentuhan dyan sa unahan. Tumayo ng maayos. O bago magsimula, dapat lahat naka-ready na, di ba? Yung envelopes, lahat, dapat naka-ready na yung lahat. Hindi yung ushers, saka pa lang kayo, para mga daga na, asan yung yung envelope na brown, asan yung puting Ano naman? Sel, di ba Sel? Asan si Manuel? O. Di ba? Hindi na kailangan utusan. Abay, dapat alam na natin, dapat nating ikilos. Amen? O kung pabayaan yung ministries na binigay sa inyo ng Panginoon. Nakuha po, huwag niyong pabayaan. Pag-usayan natin. Mag-isip ka, paano ko pa mapapahusay ang paglilingkod ko sa Panginoon? O, mag-isip ka. O, yung mga mic, puro kalawang na. Anong dapat mong gawin? Kasi pastor pa ba magpipintura niyan? Magkakaskas niyan? Nakuha nyo? Puro alikabok ang TV.
O, kasama yan sa audio eh. Audio, video. O, yung mic stand natin, puro alikabok na, puro putik na. O, yun, may gagamba pang nakadikit. Nangitlog na ata. Eh, ikaw nagbibideo, anong mo? Ikakabit mo lang yung cellphone, tapos na, gaganong-ganong ka lang. Abay, dapat, titingnan mo ng, ano ba yung pwede ko pang magawa? Nakuha nyo? Hello? Mga simpleng gawain, pero dapat pabusahin natin. Nakuha nyo mga kapatid? Verse 9, sabi diyan, samahan natin ang pag-ibig. Sabi diyan ng verse 9, let love be without dissimulation. Abhor that which is evil and cleave to that which is good. So yung pag-ibig, mahalin mo yung trabaho mo. Amen? Sabi nga ng Bible, siya na mapapagkatiwalaan sa maliit ng Panginoon. Pagkakatiwalaan ka pa ng Diyos sa mas malaking bagay. Hello? Abay, kung ngayon pa lang, hindi mo na maipakita sa Panginoon na tiwala ka sa maliit na bagay, paano ka niya bibigyan ng malaking bagay? Naalala niyo yung parable of the talents? Yung isa, binigyan ng 5. Yung isa, binigyan ng 2 kayamanan. Yung isa, isa lang. Bakit yung binigyan ng Diyos sa kanila? 5, 2, 1. Kasi alam ng Panginoon, yun ang kaya niya. Tama? Yung binigyan ng 5, alam ng Panginoon, kaya niyang pagyamanin ko ng 5 pa. Abilidad yun ito. Etong isa, binigyan ng 2, alam ng Panginoon niya na kaya niyong palaguin ito ng 2 pa. Etong isa, eto yung kaya niya eh. Kaya isa lang ng binigay ng Panginoon. Paano nangyari? Umalis yung Panginoon, bumalik. Tama nga siya, yung 5. Kung yan, napalago ng 5. Yung 2, napalago ng 2. Yung isa, tamad. Sinermonan pa niya yung Panginoon, ikaw po. Nag-ano ka lang, hindi mo naman pinagpaguran eh. Pampihira ka, pribileyo na nga, pinaano ka na ng kayamanan. Hindi mo pinalago. Anong ginawa niya? Tinago niya sa lupa. Ayaw niya magtrabaho eh, tamad eh. Ano sabi ng Panginoon? Kunin yung meron siya. Tama? Ibigay sa iba na ang daming tumubo pa. Abay mga kapatid, tayong pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa mga ministries, young people, kahit kayo, adults tayo, pag-usayan natin. Amen? Mag-i-improve mo pa. Nakuha po, i-improve nyo. I-improve nyo. Ako nung akong worker ng church, alam niyo ba, sa inyo sa mga lalaki, sino sa inyo umawak ng bowl? Inalikot yung bowl, may gumawa na sa inyo nun? Salamat kung meron na. Mga kapatid, yung bowl na yan, ginaganon ko yan sa ilalim, kuha kayo ng Scotch Brite o pangkuskus. Yung gilid sa taas, di ba, bilog to? Yung gilid mo, ganunin mo. Puro dumi yung kumapit ng dumi ko. Minsan, inoobserbahan ko kayo eh. Hindi ko pa nakitang kayong kumamit, guminis ang CR, hindi pa. Ano ibig sabihin ng pastor? Wala kayong kusa. Nakuha niyo pati lababo ng CR, kaliit na nga lang, kagaganyan na nga lang kaliit. Hindi pa makuskus ng maayos, yung mga plastic ng shampoo, plastic ng sabon, iniwan lang doon. Hindi man lang yung basura nandiyan sa ilan, hindi man lang tinapon doon. Makinig, alam nang nakita, barado. Hindi man lang ginanon yung butas at binuhusan ng maayos. Hello? Makinig. Yung mga ministries na meron tayo, kahit hindi ka inutusan, walang nakakita sa'yo, pero nakita mo na, bilang miyembro, makinig po, mga kapatid, listen. Magkaroon tayo ng kusa. Amen? Magkaroon ka ng pag-ibig sa gawain. Nakuha po mga kapatid, magkaroon tayo ng pag-ibig. So sabi diyan, layuan ang masama, abhor. Layuan, huwag mong gawin yung masama. Cleave to that which is good. Pag sinabing cleave, manangan ka, kumapit ka, yumakap ka sa mabuti. Kung ano yung mabuti, doon ka, dumikit ka ron. Isiksik mo yung sarili mo ron. Pero yung masama, layuan mo, sabi ng Bible.
Sabi niya, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Uy, si pastor nandyan sa aking kilos. O, diba? Pag umalis si pastor, kuya-kuya-kuy na naman. Ang dami nating magagawa eh. Magiging productive tayo kung magiging matalino lang din tayo, mga kapatid. Okay, verse 10. Ano pa dapat makita sa atin? Be kindly affection one to another with brotherly love. Ayan o. Maging mabait sa isa't isa. Mahalin ang kapwa mo, kapatid. Kaya dito sa atin, dinidiscourage natin yung awayan. Huwag tayong mag-away-away, magkakapatid tayo sa Panginoon. O mga young people, dahil lang sa isang young people na babae, dalawang young people na lalaki nag-away at umalis na ng simbahan. O meron namang dalawang babae naman dahil sa isang young people na lalaki, parehas nilang crush. Nag-away, nagkagalit, umalis na sa simbahan. Ganun ba yun? Sabi ko sa inyo mga kapatid, pag kayo nag-aaral, wala mo ng boyfriend. Talagang pasensya na, bebeltukan ko talaga kayo. Dito meron tayong isang young people, umami naman sa akin. O umamin. O sabi ko sa kanya, isang buwan, hindi kita patatayuin dyan. Isang buwan. Natapos na naman, di ba? Natapos niya. Kaya para nagtatanong, Pastor, kilala niyo po si ganito? Si Lucifer? Oo, kilala ko. Kaya pala, laging bukang bibig niya, Lucifer. Nakakahiya. Alam mo nangyari? Magkakaibigan silang tatlo, si Matt, si Daniel, si Manuel. Magkakaibigan silang tatlo. Ay, 4 pala. Atay, baka marami pa, no? Naging sila 1 linggo. Natutuwa naman ako kasi naging honest siya. Kasi ito pa nga po yung picture namin, no? Pinakita pa niya sa... Nakaganon pa siya, oh. Ito yung babae, nakaganon pa siya. Feel na feel, ang sarap butongan. Ngumingiti lang si pastor, pero ang sarap pong tirisin. Titirisin talaga kita. Pinipigilan mo lang. Pagkatapos ng 1 linggo, hindi mo nga kung Kristyano, tsaka hindi gawain ng isang Kristyano yun. Hindi nga nagpapakita sa simbahan. Tapos, kung sino-sino pa kasama dyan. Tapos pagkatapos ng 1 linggo, wala na sila. Yung kaibigan niya, si Daniel na, yung naging boyfriend. Aba, collectibles. Pagkatapos ng 1 linggo, wala na sila Daniel. Naku, si Matt naman. Aba, hindi isa-isa sila. O ano? Anong pakiramdam? Sabi ko sa kanya, makinig. O anong pakiramdam? Anong pakiramdam? Masaya ka? Dudugo-dugo ang puso mo kunyari. Diba? Para kang ginawang 1 linggong pag-ibig. Buti kung ikaw lang eh. Kinulekta pa yung mga kaibigan mo. Yan ang babae, kabataan, kasi gano'n ang ugali. Pag tumanda yun, ako, magiging addict pa yun. Nakakaano yung gano'n? Huwag nyo, young people kayo, makinig ha. Huwag nyo ibibigay inyong puso sa isang taong hindi nyo naman papakasalan. Hello? Babae man yan o lalaki. May nagpaalam pa rito sa akin. Hindi pa natin miyembro. Pumunta rito. At tingnan siya, gwapo. Gwapo siya, matangkad. Tapos, kinausap, kamusta ka? Bla 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 bla. Pastor, papaalam sana ako sa inyo. Kasi ganito, ganyan. Sabi ko, ako ang tatay niya. Ako ang tumatay yung tatay niya rito. Sabi ko, lahat ng kabataan dito, hindi ko muna pinapaligaw. Sabi ko, magtapos muna kayo ng pag-aaral. Nakuha, ikakasal ko pa kayo. Sa totoo lang, libre. O yan na, libre. Pag sumunod ka. Pero pag hindi ka sumunod sa akin, sisingilin kita ng 25,000. Sa totoo lang. Sige, kayo matapat kayo sa Panginoon. Kung lobby ng Panginoon, buhay pa ako. At may lisensya pa rin ako. Sige, sagot ko rin kasal, walang bayad.
Pero pag ikaw nagmatigas sa akin, tas lalapit ka sa akin, isang araw pa so, magpapakasal po kami. Maganda ka ng 25,000. Bakit 25,000? Pinaglingkuran kita ng ilang taon, sisingilin kita. Baka nga taasan ko pa eh. O gusto mo sa Katoliko ko magpakasal? 25,000 sa pare. Sa akin dito libre. Sumunod ka lang. Nakuha mga kapatid. So sabi diyan, magi tayo mabay isa walang away. Huwag tayo mag-away-away. Sabi diyan, no? With brotherly love. O irin kayo mga young people, makinig ha. Huwag kayo mapagsamantalang mga lalaki. Mga babaeng young people, huwag niyong pagsamantalahan ang pagiging mabait nila. Sabi diyan, ituring sila bilang kapatid na babae. Mga babae, kayo naman. Yung mga lalaki, ituring yung kapatid na lalaki. Ano ibig sabihin nun? Makinig. O, mamaya ni makukun nyo. Puputulin ko yan. Ano ibig sabihin ng pastor? Igalang yung isa't isa. Nakuha, igalang. Igalang natin. Kasi kapatid mo sa Panginoon, yung mahalin mo bilang kapatid. Okay, sa pag-ibig sa mga kapatid ay magmahalan kayo. Sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Ayun, no? Ano ba? Mabuti ba ito sa kanya? Kung ano yung makakabuti, gawin mo sa kanya. Huwag mong pagsamantalahan yung kanyang kabaitan. Nakuha, ituring mo siya bilang kapatid kay Kristo. Hindi ko kayo pipigilan sa tamang edad. Yung sabi ko nga sa inyo yung yung magpapakasal ka na, di ba? O manliligaw ka, tapos hingi ka ng baon sa magulang mo, ibibigay mo rin sa kasintahan, mahiya ka sa balat mo. Abay, kung kayo pinag-aaral pa ng magulang, mag-aral muna. Nakuha? Wala mo nang ligaw. Makagraduate, meron ng maayos na trabaho, o kamusta? Paso, liligawan ko sa ganito. Okay, sige. Blessing. Basta tapos na kayo. Nakuha ko mga kapatid. Sikapin ka. Kasi para din yun sa inyong bubuti. Nagkamali na nga yung mga nauna sa atin, gagayahin mo pa. O 11, not slothful in business. Huwag tayo maging tamad. Ang mga Kristiyanong tamad, ewan ko kung Kristiyano talaga sila. Kasi ang Kristiyano dapat masipag. Amen? Masipag dapat ang Kristiyano. Sabi diyan, not slothful in business. Huwag mga tamad sa pagsisikap. Maninga sa spirito, fervent spirit, mapaglingkod sa Panginoon. Yun ang hanapin mo. Young people ka, na lalaki, hanapin mo yung mabuting Kristiyanong babae. Naglilingkod sa Diyos, matapat sa Diyos, binibigay niya ang kanyang buhay sa Panginoon, may oras sa Panginoon. Maayos. Ganon din sa mga young people na babae. Sino kayo magiging boyfriend ko someday? Panalangin mo sa Panginoon. Dapat matapat sa Panginoon. Amen? Kapwa mo Kristyano, naglilingkod sa Diyos. Kung malapit lang dito, taga rito sa atin, mas maganda. Kilala mo na eh. Nakuha mga kapatid, yung bang may check siya sa Panginoon, check, natapat sa Panginoon, may takot sa Diyos. O diba? O, si Sa Alib. Blessing. Amen? Hindi yung mga napanood nyo kaninang umaga, biktima ng sirang pamilya, binubugbog yung asawa, gusto mo ba yung gano'n? Nabaliw na. Diba? Magulo. So mga kapatid, huwag maging mga tamad sa pagsikap, huwag tayong tamad bilang mga Kristyano. Maninga sa Espiritu, lagi tayong umaalab, mainit sa Panginoon, at naglilingkod sa Diyos. Amen ang matapat. Ano pa? 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. Ito maganda pa. Naghahanap ka ng someday, magiging partner mo. Maghanap ka ng Kristyanong masipag sa Panginoon, matapat sa Panginoon. Amen. Mapanalanginin, pambihira, nagso-soul winning, mga kapatid, na Kristyano. Yun ang hanapin mo. Nagpapagamit sa Panginoon. Huwag ka munang tumingin sa gwapo siya, pastor eh.
Kaso ang ganda-ganda niya, kamukha niya si ano. Pag tinigyawat niya sa ilong, pangit na yan. Pag hindi yan naghilamas, pag umising niya sa umaga, bad breath yan. Pangit na yan. Huwag mong tingnan yung panlabas na anyo, amen? Tingnan mo yung kalooban niya kung gaano kadalisay sa Panginoon. Yun yung hanapin mo. Sa church nun, 5 silang dalaga nun. 5 dalaga, yung 2, estudyante college, graduating, nursing yung isa ata o teacher, yung isa parang management ang kinukuha. Yung 2, graduate na ng college, professionals na, may mga trabaho na. Ay hindi, 3 na pala, graduate ng college. Kasi itong 2, nag-aaral pa. Wag, ayoko mga storbo sa pag-aaral nila. Ayoko masira yung kinabukasan nila. Sabi ko, wag, bata pa sila. Although okay sana, pero wag. Yung 2, okay na. Mga naka-graduate na, may trabaho na, professionals na eh. Pero, mga broken-hearted. Kabi-break lang ng kanilang mga naghiwalay ng kanilang mga minamahal. Okay, pakawag mo na, respeto. Pagalingin ang kanilang damdamin, hayaan ko muna sila. Yung isa graduate na rin, pero may nanliligaw. Ang nanliligaw kapwa mo Kristyano, sisingit ka, sasabay ka, di mag-aaway kayong 2, tama? Hayaan ko siya. O, niligawan ng isang kapatid, niligawan. Sabi ko, Kristyano to eh, kapatid, ako pa nagdala sa Panginoon, hayaan ko siya. Nung nalaman ko, ayaw ni kapatid na babae, kuya lang. Sabi ko, Lord, panahon na to. Kinausap ko siya, yun ang liligaw. Sabi ko, Brad, kamusta? Alam ko nang hindi, ayaw talaga nung babae. Wala talaga sin kuya. Sabi ko, Brad, bilang paggalang, makinig ha, bilang paggalang. Sabi ko, Brad, malinaw na sa akin ng lahat, talagang wala kayo. Sabi ko sa kanya, kasi bala ko sanang ligawan siya. Inayaan lang kita na ligawan siya kasi iyo kung sumabay sa iyo. Respeto yon. Respeto. Nung klarado ng lahat, siya hindi pa niya alam yun, hindi pa kami sasabi sa kanya. Sabi ko, yung pagkakamali ko dati, ayoko nang maulit. Nasaktan na ako, sobrang sakit eh. Inurog, minartilyo, minaso ang puso ko. O makinig, sabi ko ayoko na. Ang ginawa ko, mula ngayon, hindi pa niya alam. Hindi pa ako naliligaw sa kanya. Although may pagtingin, pero hanggang doon lang. Ilalapit, medyo ano ko ng konti distansya. Kasi nga may naliligaw sa kanya. Kapatiran din. Sabi ko, nung malaya na, 3 tao ang kakausapin ko. Una, si pastor. Magpapaalam mo kay pastor, naliligawan ko siya. Pag hindi pumayag si pastor, nag-ex, hindi ko itutuloy. Nag-check si pastor, uy, may blessing yung tatay mo sa pananampalataya. Check. Di sa akin, tuwan-tuwa na ako noon. Sumunod kong pagpapaalaman, hindi pa niya alam. Magulang niya, punta ako sa bahay nila. Kakausapin ko magulang niya, bakit? Ihahatid ko. Makikita ako ng magulang, ihahatid ko siyang gampin ko. Sino ka? May paa yung anak ko, makakauwi yan, simula ng bata, nakakauwi yan sa bahay. Tapos, puporma-porma ka, ihahatid ko siya. Sino ka? Sinabihan ka ba ng magulang? Hello, makinig. Young people, lalaki, makinig. Sinabihan ka ba ng magulang ng babae na ihatid mo yung anak nilang babae sa bahay? Hindi, di ba? Anong sasabihin ng magulang pag sumabay ka dyan? Pinuporma mo yung anak ko, hindi ka nagpapaalam sa akin, bastos ka. Diba? Halipandas ka. Tapos, diba? Baka mamaya yung anak ko, niloloko-loko mo pa. Kaya sabi ko, ayoko mag-isip ng hindi maganda yung magulang. Hindi niya alam, pumunta ako sa bahay nila. Katok ako, siyempre kinakabahan ako, hindi ko kilala yung magulang eh. O pinaupo ako sa sala, sabi ko, pinaupo ako, salamat, sa isip ko, salamat, pero yung daga ako sa dibdib, grabe. Umupo na ako sa sala. Yung gusto kong sabihin, parang yung dila ko, pinaurong eh. Parang ay lumabas eh. O nung sinabi ng magulang niya, anong sadya, Norman?
Siyempre, lunok-laway ako ng kahit walang laway, dahil natuyo yung bibig ko. Nilong ko pa rin eh. Sabi ko, Nay, Tay, ano po kasi eh. Pero siyempre, katakot-takot yung panalangin ko noon. Kaya ko noon, siyempre, papunta sa kanila, doon, tulungan mo ako sa sasabihin ko. Di sinabi ko, kasi ano po, ang sadya ko po magpapaalam po sana ako sa inyo, naligawan yung isa sa anak ng babae. Sino doon? Si Allen. Ay, yung sabi ko, isa po sa kambal. Sino ron? Sabi ko, si Allen po. O, si Allen. Si Allen. Kailan ang kasal nyo? Sabi ko, Lord, ano ba to? Liligang pa lang po kasalan. Pero tuwan-tuwa ako noon. Nung sinabing kailan ang kasal nyo, tuwan-tuwa ako na ibig sabihin, okay. Di ba? Check kay pastor, pinagpipray ako ni pastor eh. Dapat pastor, pumayag talaga. Check yung magulang. Di ba, may katuwang ka sa pananap, pinapanalangin ka ni pastor, at pambira, kasal ka agad. Siyempre, nakaplano na ako noon. Sabi ko po, 1 taon po, mula ngayon, ikakasal po kami. Bakit 1 taon pa? 6 na buwan lang, magpakasal na kayo. Sabi ko, Dilo, sobra-sobra naman. Ang bilis naman, fast forward. Pero sabi ko, siyempre practical. Wala naman akong pera, worker ako ng simbahan. Ang ipon ko pa lang nun pa500 pa lang ata sa bulsa. Wala talagang ipon So 1 taon, sabi ko na 1 taon po. Sa loob ng 1 taon, biyaya ng Diyos, nakaipon ako, napakalaki. 5,000. 5,000. 1 taong pag-iipon, 5,000. Maliit lang ng allowance sa simbahan. So tingnan mo, makinig Pag step 1, tama ang hiakbang mo. Step 2, tama. Step 3, tama. I tell you, makakarating ka sa step 10 ng tama at ang Diyos hindi ka pababayaan. Hello, hello, hello. Young people. O yung dati ko, step 1, mali na. Step 1, mali na. Step 2, tama pa ba? Step 3, tama pa ba? Mga kapatid, diba? Para akong young people, no? Young people, ayusin natin. Amen? Tayo ay miyembro ng simbahan ng ating Panginoon. Kahit tayong adult, hindi lang sa young people yun. Magiring tayong mga adults, mga kapatid. Magiring tayong matalino at kung ano ang tama, bilang miyembro ng katawan ni Kristo, mga kapatid, abay pagbusayin natin. Amen? Pagbusayin po natin gaya ng sinasabi ng ating Panginoon. Iisang katawan tayo, tama? Na maraming parte, pero dapat lahat tayo ay nagbibigay ng kaluguran sa katawan. Lahat tayo dapat may pagkilos. Hello, mga young people, mga kabataan. Simula ngayon, pagkatapos ng service, anong dapat gawin? Yung mga puan ayusin. Tama? Alam niyo na gagawin, mga Bible ligpitin. May kalat, walisin, iayos na. Hindi yung hindi yung sasakay na lang kayo doon. Isipin niyo, ihahatid pa kayo ng pastor mo. Diba? Minsan may pamerienda pang tinapay, hinatid na kayo, may merienda pa. Susundin pa kayo. Abay, blessing yun, tama? Blessing yun. Pero sana, maging masipag din kayo. Amen? Gawin natin yung dapat natin igaw at ikilos. Kasi bakit, pastor? Miyembro tayo ng simbahan ng Panginoon. Amen? Okay, sabi dyan, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer. So mga kapatid, bilang simbahan, bawat isa sa atin dapat lagi nananalangin. Amen? Lagi dapat prayerful tayo. Kailangan natin yun. Ano pa? Patient in tribulation. Sa mga pagsubok na ating pagdaranasin, maging tayong pasensyoso. Matiisin. Ano pa? Rejoicing in hope. Lagi tayong magalak sa pag-asa. Kasi may pag-asa tayo si Kristo Amen? Huwag yung para bang naglilingkod ka sa Diyos, yung mukha mo parang laylay. At lungkot sobra na mo. Naglilingkod ka sa Diyos ng mga Diyos na buhay, hari ng mga hari, tapos ang lungkot-lungkot mo. Ano ka, hello? Anak ka ng Diyos, tapos naglilingkod ka ng malungkot. Parang binagsakan ng, di ba?
100 kilos na bloke ng yelo. Sabi naman yun. Okay, 13, ito pa. Huwag natin kakalimutan. Sabi dyan sa 13, distributing to the necessity of saints, given to hospitality. Sabi dyan na pagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Distributing to the necessity of saints, yung pagbibigay. Tulong sa mga nangangailangang kapatid. O, diba? Sa pangangailangan ng simbahan, tumulong. Diba? Kung ang iba ay tumutulong, yung iba ay nagsasakripisyo, nagpapasalamat sa Diyos, abay lahat tayo tulong din. Amen, tabang. Magbigay, lahat mag-contribute. Si pastor, kanyang pamilya nagbigay. Inuuna ang gawain. Abay, dapat tayo rin magsakripisyo rin. Amen? Hello, lalo pa ngayon. Isang taon na lang tayo rito. Hindi natin alam ang susunod na kabanata. Sa Diyos tayo magtitiwala. Amen? Kung ma-extend or anuman, tumulong tayo. Yung hindi na natin alam, Panginoon, ikaw nang bahala. Amen? Yun ang natin, pag-asang meron tayo ang Diyos eh. Hindi tayo pababayaan. Sabi dyan, bless them which persecute you, bless and curse not. So, pagpalain natin, yung mga gumagawa ng, huwag natin gantihan ng mali, yung mali. Pag sila'y pagpalain natin, ipanalangin natin sila. So, tandaan natin mga kapatid, tayo ay miyembro sa iisang katawan. Amen? Makinig po lahat. Dapat tayo ay dumadamay. Amen? Kumikilos. May pagkilos sa biyaya ng Diyos na binigay niya sa iyo. Sa abilidad na meron ka, ikilos mo yan mga kapatid. Alam niyo kagalakan sa puso ng pastor. Makinig. Makinig hello. Kagalakan sa puso ng pastor. Minsan nga ako, natatawa ako sa puso ko na lang na nasisiyan ako sa puso ko. Pag nakita ko yung Kristyano na hindi mo inaasahan, pero may kusa, alam mo sinasabi ko, Lord, sana ganito yung mga Kristyano. Kapareho niya sana, kaparehas niya. Sana yung mga miyembro dapat ganito. Amen? Hindi pa bigat sa pastor eh. Nakikibahagi, tumutulong, nakikiisa, at nagigisang kagaanan pa. At ang kagandahan doon, nagigisang pagpapala. Hindi siya pabigat. Amen. Yung simbahan sa Macedonia, hirap-hirap sila, pero hindi sila pabigat kay Pablo. Wala na nga sila, Pablo ba? Eto na, maawa ka na sa amin, tanggapin mo na itong handog namin. Sila na nagmamakaawa. Sabi niya, Pablo, hindi, hirap na kayo. Yung mga asawa niyo pinatay na, pinaghuhuli. Tapos, tutulong pa rin kayo sa akin. Sabi ni Pablo, hindi. Sabi ng mga taga-Macedonia, hindi Pablo, maawa ka na, tanggapin mo na to. Dapat gano'n ang mga Kristyano, no? Ang bira pag gaganon tayo, lahat tayo, huwag kung di tayo pagpalain ng Diyos. Hoy, ushers, magkukwentuhan kayo dyan. Dapat kanina nyo pa inayos yan. Sa ilong. Okay? So mga kapatid, yun lang. Bilang katawan ng ating paano gawin natin ang ating mga parte. So mga kapatid, dalangin ko lahat tayo pagpalain ng Diyos. Kumilos ka sa abilidad, sa biyaya na binigay sa atin ng Diyos. Tumulong ka. Amen? Sumuporta ka sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Yun nga ang bala ko, itong imbitahan ko si Pastor Jojo kasi nakakamangha naman talaga yung gawain na meron sila doon. Imagine mo, 16 years old na simbahan, 16, tayo 7, magsi-7 pa lang tayo, 6 pa lang tayo eh. Sila 16 years old pero pambirang building nila, 3rd floor na. Alam mo ang laki? Siguro mga 8 ganito kalaki. Sarili na nilang property. Mas bata pa sa akin yun. Yun ang kanilang gawain. Nakakatuwa. So mga kapatid, magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Amen? Tandaan mo to, kabahagi ka ng simbahan ng Panginoon. Parte ka ng katawan ni Kristo, gawin mo yung gampanin mo, yung tungkulin mo. Amen? Kumilos ka ayon sa biyaya na binigay sa iyo ng Diyos. Huwag mong sayangin.
ikilos niyo. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat mga kapatid ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, purihin ka Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat Panginoon sa patuloy mong kahabagan at biyaya sa amin. O Diyos, dalangin ko, kami patawarin mo sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Kahabagan mo nga po kami, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, kami kumilos ayon sa biyaya at abilidad, tungkulin na binigay mo sa amin upang maging magaan, maging kagaanan kami, O Diyos, ng bawat isa kapatiran. Maging kaming katuwang sa iyong simbahan. Kaagapay, umubuhat, pumapasan ng bigat, O Diyos, ng iyong simbahan. Sabagat kami isang katawan na maraming parte. Kami iyong simbahan, O Diyos, na may mga miyembro o maraming miyembro. Dalangin ko, Panginoon, masumpungan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo at lumalago sa iyo. Pagpalain ng bawat isa sa hapong ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. So mga kapatid, maging matapat tayo sa ating Panginoon. Amen. Matandaan natin ito, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Okay? So tawagin natin ang ating mga ushers.